Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shoutout sa iyo Michael Nail. Shoutout sa iyo Nel John Gabreza. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Balikan natin ang eksena kung saan ang boses ng ating bida ay pormal na sumabog sa gitna ng katahimikan na yayanig sa rasyonalidad ng lahat. Sigaw ng ating bida, "Hoy! Alam kong nakikinig ka." Isang nakatutulig na sigaw. Literal na napahawak sa kanilang mga tainga ang mga gwardya habang pilit na binabalanse ang kanilang mga sarili, dahil sa tindi ng volume ay tila mababasag na ang kanilang mga eardrums sa lakas ng tawag ng pangatlong Young Lord. Sigaw pa ng ating bida, "Lumabas ka rito. Mag-usap tayo." Mula sa loob ng madilim at marangyang mansyon, isang boses na kasing lamig ng yelo ang sumagot. Ang unang Young Lord, si Jin Guanyong, ay nagparamdam ng kanyang dambuhalang presensya na tila isang animoy lalamon sa liwanag. Maikling sagot ni Jin Guanyong, napakaingay. Isang dambuhalang pagpapakitang gilas. Literal na nagpakawala ng kanyang aura si Jin Guanyong mula sa loob. Ang nakakalunod na presyon ng hangin ay bumalot sa buong paligid, dahilan para mapilitang protektahan ng mga katulong at gwardya ang kanilang mga sarili mula sa nakakangilabot na presensya ng rurok ng kapangyarihan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, napakalamig at nakakangilabot na aura. Lumabas si Jin Guanyong sa kanyang tarangkahan at winika, "Nabalitaan ko na mahilig kang palakihin ang mga bagay-bagay, pero kailangan mo ba talagang gumawa ng ganitong kaguluhan?" Seryosong sumagot ang ating bida, "Well, hindi ako yung tipo ng tao na nagpaplano sa likod gaya ng isang partikular na tao." Naningkit ang mga mata ni Jin Guanyong at nagtanong, "Tinutukoy mo ba ang tsismis na isasakripisyo mo ang pinakabata sa succession fight?" Isang dambuhalang katahimikan ang namayani sa pagitan ng magkapatid. Habang nagtatama ang kanilang mga paningin, ang ating bida ay pormal na ngang nilalamon ang kanyang malalim na kalkulasyon tungkol sa madilim na katotohanang bumabalot sa succession war. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, minsan, ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa mga tsismis. Ang gamitin ng isang maliit na bata bilang sakripisyo para manalo sa succession fight. Ano kaya ang dahilan sa likod ng pagpapakalat ng ganyang tsismis? Gaano man katotoo ang tsismis, hindi na ako makagala sa labas ng kasinglayan ng dati, kaya wala akong pagpipilian kundi subukang patunayan na mali ang tsismis na yun. Kung babaliwalain ko ang tsismis, magiging problema pa rin ito. Bumalik ang eksena kung saan naglalakad sila patungo sa palasyo ng panganay. Ang mga tao sa paligid ay literal na napatigil at nagsimula ng magpalitan ng mga salita na parang wildfire sa buong lungsod. Ang bawat mata ay nakatitig sa ating bida na kasalukuyang gumagawa ng kasaysayan. Wika ng isa, "Yan ang pangatlong Young Lord." Sumagot ang isa, kasama niya ang ikapitong Young Lady. "Ibig sabihin ba nito ay hindi totoo ang tsismis?" Napatanong pa ang iba, "Bakit siya magpapakita rito? Anong nangyayari?" Isang napakalupit na politikal na paggalaw. Alam ni Sorayang na ang opinyon ng publiko ay isang dambuhalang sandata na kayang bumali maging sa pinakamatigas na tadhana. Ang tigre ng kulto ay pormal na ngang ginagamit ang bawat bulong para baligtarin ang sitwasyon laban sa kanyang mga kalaban. Wika ng ating bida sa kanyang isip, "Kung maglalakad ako na parang walang nangyari, lalo lang sasabog ang tsismis na yan." Alinman sa dalawa, ang opinyon ng publiko ay isang makapangyarihang paraan ng manipulasyon. Sa huli, ang biktima lang ang laging lugi. Ang ilang mga salita lang na kumalat sa pagitan ng mga tao ay sapat na para pigilan ang isang tao. Iyan ang kapangyarihan ng kasinungalingan. Isang nakakangilabot na realisasyon. Balik tayo sa kasalukuyan. Pinabulaanan ni Jin Guanyong ang paratang, "Hindi ako ganoong klaseng hamak na tanga. Sa tingin mo ba ay gagamit ako ng ganyang kaduming trick?" Maikling sagot ng ating bida, "Oo." Nanliit ang mga mata ni Jin Guanyong at winika, "Tama na yang mga nonsense mo." Isang dambuhalang pagsabog ng enerhiya. Literal na nagpakawala ng kanyang chi si Jin Guanyong. Ang nakakalunod na pressure ay pormal na yumanig sa rasyonalidad ng lahat ng gwardya at mga tao sa paligid habang ipinapakita ng panganay ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Sigaw ni Jin Guanyong ng may halong chi, "Ako ang first Young Lord at ang pinakamalapit sa paghawak ng kapangyarihan sa dakilang Heavenly Demon Divine Cult." Isang napakalupit na deklarasyon. Ang chi ni Jin Guanyong ay pormal na lumampas sa ating bida at dahan-daang binalot ang buong kapaligiran.
Ang mga salita ng panganay ay tila may kasamang mahika na dahan-daang lumalamon sa katinoan ng mga nakikinig. Dagdag pa ni Jin Guanyong, ang makita ang pag-unlad ng isang karibal ay nagmo-motivate lang sa akin. Hindi ako ganoong klaseng kawawa na tao na susubukang gumamit ng mga chismis para talunin ka. Isang nakakangilabot na pangyayari. Ang chi ni Jin Guanyong ay pormal na umabot sa mga tao sa likod ng ating bida. Ang mga manunood ay literal na napatigil at nagmukhang mga hypnotized. Wika ng ating bida sa kanyang isip, ang mga tao rito ay naniwala sa mga salita niya. Katulad ito ng soul capture skill. Una, kailangan kong gumawa ng paraan tungkol sa tiwalang mayroon ang mga tao sa kanya, bagaman hindi ko alam kung posible ba yun gamit ang demonic arts. Huminga ng malalim si Sorayang. Napansin din ito ni Jin Guanyong. Isang dambuhalang buwelo, pormal nang ang humugot ng lakas ang ating bida mula sa kanyang 9 depths demonic arts. Sa isang pikit mata, ang ating Demon King ay nagpakawala ng isang sigaw na kasing lakas ng kulog na yayanig sa kaibuturan ng buong cult. Sigaw ng ating bida, ang lakas ng loob mo. Literal na nayanig ang buong kalsada. Ang boses ni Sorayang ay pormal na umabot hanggang sa pinakadulong miyembro ng karamihan. Ang mga gwardya sa tabi ng First Young Lord ay literal na napatakip ng kanilang mukha at pilit na binabalanse ang kanilang mga sarili mula sa tindi ng wind pressure na inilabas ng ating bida. Isang napakalupit na eksena. Ang mga taong kanina lang ay hypnotized ay napaluhod sa lupa na tila nawalan ng lahat ng lakas. Ang dambuhalang selyo ng hypnosis ay literal na binasag ng ating bida gamit ang purong lakas ng kanyang sining. Wika ng ating bida, hindi ko alam kung paano mo nakumbinsi ang mga tao rito, pero hindi mo na yan magagamit muli. Ang mga taong ito ay hindi rin mga tanga. Isang napaka-solid na pambabara. Ang tigre ng kulto ay binaliktad ang sitwasyon sa harap ng panganay na anak. Nanliit ang mga mata ni Jin Guanyong at winika sa kanyang isip, ito ay ang Shaolin Lion's Roar. Paano niya nalaman ang isang teknik ng Buddhist martial arts? Isang dambuhalang katanungan. Ang panganay na anak ay dahan-dahan na tumatalikod para papasukin ang ating bida. Ngunit sa ilalim ng Succession War, ang bawat hakbang ay tila isang patibong na handang lumamon sa sinumang hindi mag-iingat. Wika ni Jin Guanyong, sumunod ka sa akin. Dahan-daang binuhat ni Sorayang ang kanyang bunsong kapatid na si Cheyomin. Sa kabila ng imbitasyon ng panganay, ang ating Demon King ay nanatiling alerto habang inaalala ang mga nakalalasong chismis na pormal nang ang kumalat sa buong divine cult. Wika ni Sorayang habang karga-karga ang nakababatang kapatid, ayokong mamatay dahil lang sumunod ako sa isang tao na gumawa ng nakakatawang chismis sa loob ng kanilang bahay. Hindi ako makikipag-usap dito, pumunta tayo sa Xenia Pavilion. Habang naglalakad ang magkakapatid sa lansangan, ang tensyon sa pagitan ng mga tagapagmana ay pormal nang nahaluan ng isang inosenteng pag-uusap. Sa gitna ng dambuhalang gulo, ang tanging boses na walang halong politika ay ang boses ng bunsong si Yomin. Tinawag ni Cheyomin ang kanyang nakakatandang kapatid, Sorayang. Lumingon at sumagot ang ating bida, bakit? Wika ni Cheyomin, kalokohan na ang pinaniniwalaan talaga ng mga tao na sasaktan mo ako. Walang paraan na sasaktan mo ako. Sumagot ang ating bida, oo naman. Pero marami ring tao ang naniniwala sa chismis. Wika ni Cheyomin nang may pagtataka, bagaman, may isang bagay akong hindi maintindihan. Nagtanong si Sorayang, ano yun? Inosenteng nagtanong si Cheyomin, bakit mo gustong maging successor? Biglang kinabahan ang punong katulong sa tanong ng kanyang alaga. Pangaral ng katulong, young lady. Hindi ka dapat nagtatanong ng mga ganyang bagay. Literal na napatigil ang ating bida. Marahan niyang hinawakan ang mukha ng kanyang kapatid habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na nagmula pa sa kanyang nakaraang buhay bilang assassin. Isang pangarap na handa niyang ipaglaban kahit laban sa buong mundo. Seryosong wika ng ating bida, may isang pangarap ako na gusto kong matupad. Nagtanong si Cheyomin, talaga? Anong klaseng pangarap? Paliwanag ng ating bida, isang klaseng nakakatakot na pangarap para sabihin sa'yo. Alinman sa dalawa, para maabot ang pangarap na yun, kailangan kong maging successor. Wika ni Cheyomin, naiintindihan ko. Kung ganoon, ayoko nang maging successor. Isang dambuhalang deklarasyon na literal na nagpatahimik kay Jin Guanyong.
Ang bunsong disipulo ay pormal na ngang tumalikod sa trono sa harap mismo ng dalawa sa pinakamalakas na kandidato. Ngunit ang katahimikang ito ay agad na binuwag ng galit na sigaw ng punong katulong. Tanong ng katulong sa kanyang alaga habang nakakunot ang noo, "Young lady, paano mo nasasabi ang isang bagay na walang paninindigan gayong disipulo ka ng Demon Lord? Dapat mong gawin ang iyong makakaya kung nagpapasalamat ka sa lahat ng ginawa niya para sa'yo." Isang napakalupit na sermon sa gitna ng daan. Ang ating bunsong si Cheyomin ay naglalabas ng kanyang tunay na saloobin na yayanig sa rasyonalidad ng mga nakikinig. Kalmadong wika ni Cheyomin, pero si Sorayang ay disipulo rin naman niya. Nabigla ang katulong at winika, "Totoo po yan, pero..." Seryosong nagtanong si Sorayang sa kanyang nakababatang kapatid, "Ayaw mo bang maging successor?" Maikling sagot ni Cheyomin, "Gusto ko." Muling nagtanong ang ating bida, "Kung ganoon, bakit mo gustong sumuko?" "Dahil ba gusto ko ring maging successor?" Nagpaliwanag si Cheyomin sa tunay na dahilan, "Oo, gusto ko ngang maging successor para kay Zhou Tang, pero hindi para sa sarili ko. Si Zhou Tang ay isang mabuting tao na gagawin ang lahat para sa akin, pero hindi ito ang aking pangarap." Isang napakalupit na katotohanan mula sa bunsong disipulo. Literal na napatigil ang ating bida habang tinititigan ang punong katulong ng may nanlilisik na mga mata. Ang ating bida ay naglalabas ng kanyang awtoridad para protektahan ang damdamin ng kanyang kapatid. Pabalang na nagtanong ang ating bida, "Naiintindihan mo na ba ngayon?" Napanganga na lang ang punong katulong sa takot. Dagdag pa ng ating bida, "Ito ang uri ng tao na pinaglilingkuran mo, at pinupuwersa mo ang iyong mga inaasahan sa kanya." Nauutal na sumagot ang katulong, "Ako? Hindi po yan ang ibig kong sabihin." "Ano lang?" Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang nakatitig sa nakababatang kapatid. Akala ko siya ang pinakamalapit na katulong sa kanya. Hindi ba niya nakikita? Ang kanyang maliliit na balikat ay pinapabigat ng pressure ng labanan para sa succession. Dahan-daang pumatek ang ulan habang pormal na ngang pumasok ang ating bida sa loob ng Zinnia Pavilion. Isang dambuhalang kaba ang bumalot sa may-ari ng establishmento nang makita ang tatlong pinakamakapangyarihang kabataan ng Heavenly Demon Divine Cult na sabay-sabay na dumating. Kabadong wika ng may-ari habang pinagpapawisan ng malamig na pawis, "Pangatlong Young Lord. Anong nagdala sa inyo rito?" Masayang bati ng ating bida, "Matagal na rin nung huli tayong nagkita. Mukhang mas maganda ang lugar na ito kaysa noon. Tiyak na nag-invest ka ng pera rito. Inumin para sa dalawa at kung ano para sa isang bata." Mabilis namang kumilos ang may-ari at nag-utos sa kanyang tauhan, "Lahat kayo. Ang mga young lord at lady. Ihanda ang pinakamahusay na mayroon tayo." Isang dambuhalang handaan. Sa loob ng pavilion, tatlong disipulo ang pormal na ngang naupo sa gitna ng mesa na punong-puno ng pagkain. Sa ilalim ng malamig na sulyap ni Jin Guanyong, ang bawat subo ay tila may kasamang tensyon ng succession war. Wika ni Jin Guanyong, "Mukhang medyo malapit kayo ni Yomin." Sumagot ang ating bida, "Well, masasabi mong ganoon nga." Sumingit naman si Cheyomin at winika, "Iniligtas niya ako." Literal na napatigil si Jin Guanyong sa narinig. Sa tindi ng kanyang talino bilang kandidato sa pagkapinuno, dahan-dahan niyang nirealize ang madugong pangyayaring kinasangkutan ng kanyang mga kapatid. Wika ni Jin Guanyong sa kanyang isip, malamang ay tinutukoy niya noong sinubukan siyang patayin ng pang-apat gamit ang lason. Matapos aminin ni Cheyomin na wala siyang interes sa trono, ang unang young lord na si Jin Guanyong, ay pormal na ngang naglabas ng kanyang bagsik na yayanig sa rasyonalidad ng batang disipulo. Malamig na wika ni Jin Guanyong habang nakatitig sa bata, "Akala ko ba ayaw mo nang maging successor? Lumayas ka na rito. Ang lugar na ito ay para lamang sa mga may pahintulot. Dahil sumuko ka na sa laban, itinapon mo na rin ang iyong karapatang manatili rito. Lumayas ka." Isang napakalupit na pagtaboy. Literal na nanginginig ang balikat ni Cheyomin habang ang mga luha ay nag-uumpisang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Sa harap ng dambuhalang pressure ng kanyang kuya, ang batang tigre ay tila nawalan ng lakas na lumaban. Yumuko si Cheyomin at sumagot habang umiiyak, "Sige po. Kung ganoon ay, bago pa man matapos magsalita ang kawawang bata." Biglang nagsalita si Sorayang upang pakalmahin ang nakababatang kapatid. Wika ng ating bida habang sinusubo ang kanyang pagkain, "Ayos lang yan. Hindi mo kailangang umalis."
Sino pa ang kakain ng lahat ng ito kung hindi ikaw? Kumain ka ng marami. Bumalik ang saya sa mukha ni Cheyomin, sige po. Ngunit hindi nagpaawat ang panganay sa kanyang pambubuli. Tinitigan ni Jin Guanyong ng masama si Cheyomin at winika habang nagpapakawala ng kaunting maitim na chi, binabaliwala mo ba ang sinabi ko? Biglang ibinagsak ni Sorayang ang kanyang chopstick sa mesa. Wika ng ating bida, hay naku, talagang hindi kita gusto. Isang dambuhalang tapatan. Tinitigan ng ating bida ang panganay na anak nang walang anumang bahid ng takot. Ang ating Demon King ay pormal na ngang naglalabas ng kanyang mga kuko para protektahan ang kaisa-isang kapatid na nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. Galit na nagtanong ang ating bida habang dahan-dahan na tumayo, ikaw, pati na rin ang iba. Bakit ba napakabagsik nyo sa isang maliit na bata? Hindi ganito dapat itrato ang isang bata. Tahimik lang na nakikinig si Cheyomin habang naluluha. Seryosong wika ni Sorayang, mukhang wala na akong pagpipilian. Mas mabuting tapusin ko na ito agad kung ayaw kong lumala pa ang mga bagay-bagay. Nagulat naman si Jin Guanyong sa narinig at nagtanong, ano? Hindi na nagpaligoy-ligoy ang ating bida at winika, tapusin na natin ito rito. Hindi maunawaan ni Jin Guanyong ang ibig sabihin ni Sorayang at muling nagtanong, ano? Diretsahang naghamon ng ating bida ng may kumpiyansa, piliin na natin kung sino ang magiging successor. Sa labas ng pavilion, ang langit ay pormal na ngang nag-uumpisang umiyak sa tindi ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit sa gitna ng kadiliman at lamig, isang anino ang dahan-daang lumalapit bitbit ang isang aura na kasing bagsik ng isang gutom na halimaw. Ang ikalawang Young Lord na si Guanpyong ay pormal na ngang sumusugod sa gitna ng bagyo. Napamura na lang si Guanpyong sa galit, lintik na yan. Ngayon na ang huling beses na uutusan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Kapag naasikaso ko na ang pangatlong Young Lord, ikaw na ang susunod, unang Young Lord, isang dambuhalang salpukan. Habang ang ating bida na si Sorayang ay pormal nang naghamon ng succession war sa loob, ang ikalawang Young Lord ay naglalakad sa labas bitbit ang ambisyong lalamon sa lahat. Magagawa kaya ng ating Demon King na supilin ang dalawang dambuhalang tigre ng cult. Ang tadhana ng demonyo ay pormal na ngang nag-aalab sa gitna ng ulan at kamatayan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.